Hello guys! Hello! Gemini, welcome dito sa aking channel, Palarin 888. Welcome Gemini. Alamin natin kung anong messages, vibration, kapay energy para sa lahat. Ito ay general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo yung intuition sa panonood. So Gemini, tingnan natin kung ano yung unexpected message, unexpected events, unexpected happenings, or unexpected positive or negative this year of 2025. Sorry, sa 2024 po. Kasi nasa 2024 pa tayo, but this is for 2024. Okay, so Gemini, meron kang 3 of swords and then 9 of swords. So, it's your energy. Air signs energy is your energy. So, nakikita ko na mayroong mga Gemini dito na siguro for the past 3 years or 9 years or 9 plus 3 is 9, 10, 11, 12 years ago, siguro marami kang napagdaanan na sadness, fear, sadness, heartaches, loss. Parang ganun. So, nakikita ko sa'yo dito na it's time to move on. It's time for healing. It's time to let go of the past. It's time to accept and take responsibility of your actions. It's time to heal misunderstanding. Okay? And if hindi ka naman yan, may isang tao sa buhay mo, family members, or pwedeng relationship, friends, siguro pinagdadaanan siya this year na hindi maganda, medyo painful, na kailangan niya ng suporta, and isa ka doon sa pwedeng makatulong. Ito naman na 9 of swords, nakikita ko na masyadong negative yung energy dito. Pwede ikaw yan or pwedeng ibang tao. Hindi makatulog, hindi makapag-focus. So, if ikaw yan, sinasabi na it's time na para i-let go yung past. It's time na para sa personal growth and healing mo. Okay? And if hindi naman ikaw yan, may kakilala ka, sinasabi sa'yo na bigyan mo ng, diba, parang assistance, tulong kung sino man ang taong ito. Kasi need niya yan ngayong panahong ito. Okay. Gemini. Okay, embarking on an adventure. Okay. Ang ganda na ito. Bakit? Kasi may mga Gemini na posibleng magiging busy sila sa pagta-travel. Kung hindi ka pa magta-travel, maghahanda ka this year. Ihahanda mo lahat ng papeles. Ihahanda mo yung sarili mo. Mag-iipon ka. If, for example, work yung purpose mo dito, gusto mo mag-migrate sa ibang bansa, sobrang preparation ang gagawin mo. If naman for leisure, for visit or tourist lang, kita ko sa'yo dito na naghahanda ka ng money, lump sum of money. And yung iba naman, mga senior na siguro, mag-tutor sila around the world. Okay. Wow. Oh. Same din dito. Oh. Comment below if you're resonated. Pero ang nakikita ko sir dito, Gemini, na isa sa posibleng dahilan kung bakit may malungkot dito ng Gemini is dahil sa, for example, naloko sila, na-scam sila. Na-scam, 2024 na-scam. Sorry. Nawala ng pera, nawala ng income. Bumaba yung income, parang ganun. So, dito sinasabi na kailangan mong alisin yung attachment mo dito sa pera. Alisin mo yung resentment mo about money. Okay? Kung nagagalit ka dahil sa pera, kung nagagalit ka dahil sa nawala sa yung pera, or sa pera mismo, sinasabi na kailangan mo siyang i-release. Kailangan mong i-let go. Okay? Para mas ma-attract mo yung golden opportunities, kailangan na i-let go mo yung mga bumabagabag dyan sa puso mo. Yung mga mga bagahe natin sa buhay na hindi naman natin kailangan, na nakakasira lang siya sa diskarte. Diba? Okay. Gemini.
Okay, Queen of Cups. And then Ace of Wands. Nakikita ko sir dito na isang Gemini ang makikipag-collaborate sa isang water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer, babae. And yung collaboration na to ay magdadala ng sobrang pera, daming pera, excitement, fire, confidence. Diba? So, nakikita ko sir dito, it's either fire sign, Leo, Aries, Sagittarius, or water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer. Sila ang mga taong pwedeng makatulong sa'yo. Okay? Sila yung mga taong pwedeng makaintindi sa'yo. Sila yung pwedeng magbigay sa'yo ng suporta. Okay? So, nakikita ko sir dito na you are being supported, being protected, you are safe. Kasi may mga tao dito na willing kang tulungan, willing kang bigyan ng protection, or willing kang bigyan ng chance. Okay? Sa relationship naman, nakikita ko na kailangan mo ng pasensya. Kasi pwedeng may mga hindi magandang pagkakaunawaan sa relationship, sa intimate, and even sa work. So, nakikita ko sa'yo dito, kailangan mo ng sobra-sobrang patience. Kasi pwedeng ma-trigger yung emotion mo. Pwedeng yung mga katrabaho mo nakakainis, mahilig magsip-sip, or parang nakaka-bad trip na yung mga ginagawa nilang behavior. Sa relationship mo sa intimate, asawa, boyfriend, girlfriend, ganun din, parang feeling mo banas ka na. So, sinasabi sa dito, let go, let God, let it flow, avoid drama, okay? Kasi yung the Chariot sinasabi sa'yo na may upcoming blessings and emotional success ng parating. So, kung magpo-focus ka dito sa mga taong ito na kinakainisan mo, hindi mo na makikita yung success ng parating sa'yo. Nakikita ko yung travel, relocation and travel, kasama yung loved ones. Pwedeng may magmamigrate dito, kasama yung magulang, kapatid, asawa, anak, parang ganun. 3 of Wands, and then, may naghihintay dito ng parang okasyon. So, isang exciting na okasyon, pwedeng 3 of Wands, so pwedeng March, or pwedeng April, May, June, July, August. Basta mainit siya. So, nakikita ko kung nasa European countries ka, pwedeng 3 months of happiness ito. Magkasunod-sunod sila. Pwedeng summer, June, July, August, or pwedeng may mga okasyon na isi-celebrate within June, July, August. Okay? Pwede din na may celebration of new life. May mga anak ng June, July, August sa 3 buwan na yan. May kakasal. May mag-open ng business. Meron ditong magta-travel. And yun, nako. Sa usaping pera, be patient. Kasi pwede kang makakuha ng kaaway, kakompetensya dahil sa pera. So, kung halimbawa, ikaw ay matagal nang nag-wish or nag-a-apply for higher position sa trabaho mo or salary increase, mag-iingat ka dahil ang daming competition this year. Pwedeng mahirapan ka na makuha yung top spot na to kasi ang daming gusto ng posisyon na yan. And pwedeng sa HR din, mag-iingat ka kasi pwedeng makaaway mo yung isang HR officer, or nakikita ko yung boss. Or etong emperor na to, itong posisyon na to, itong mataas na posisyon nito sa trabaho, siya yung mga pinag-aawayan, siya yung parang kailangan ipaglaban mo. Or pwedeng yung mataas na posisyon sa trabaho, yun yung parang pinoproblema mo. Kasi gusto mong makuha siya. Nakikita ko share dito na huwag ka daw sumuko. Okay? Huwag kang sumuko kasi kayang-kaya mo yun eh. Diba? Ang nakikita ko lang sa'yo dito na pwedeng maka-trigger sa'yo or pwedeng makahadlang dito sa success na to is yung emotion mo. Kasi baka ma-trigger yung emotion mo, mabilis kang magalit or parang mabilis kang magdesisyon, mag-quit ka, i-give up mo, sayang. Kasi nakadestined to para sa'yo eh. Sa last card, sinasabi na yung stability na yan, yung empowerment na yan, yung financial strength and security ay para sa'yo yan. Okay? Pero, kahit nga para sa atin na, may mga obstacles and challenges pa rin. But if you're willing to sacrifice, sinasabi sir dito ng baraha, if you're willing to fight for your dream,
gawin mo kung ano yung dapat mong magawa. And wag mong i-give up. Okay? Hanggat na kaya mo pa, wag mong i-give up. Okay? Thank you guys. Bye!